heroes coming out from TNC, but that's very difficult to do. Yep. Isang bagay lang siguro na masasabi kong weakness ng TNC is yung wave clear. So yung priority nila sa mid. They have Selena tsaka yung Badang, hindi ganun kabilis kumpara sa isang Pharsa. And that means na pwedeng ito yung i-take advantage ng Omega. Bilisan nila yung pag-clear ng mga sarili nilang mga lanes, sabay transfer at gumawa at kumilos na papunta sa jungle ng TNC. Yeah, vice versa for Omega naman, kung wave clear usapan, they could afford to do so. And I do agree na it takes a huge lot of guts to pick off a Harit. Most especially na, ang aga eh, for first pick nga dito, agad ng Fredrin ang TNC. So the question is, how is going to be the life here para kay Netsky? At nakikita natin sa emblem build hatid ng Smart, mukhang kumuha ng Master Assassin dito si Benny Cutie kontra naman sa Magic Shop dito ng side ni Netsky. Ibig sabihin niya na may slight na kalamangan si Benny Cutie or maybe evens out the early game na nanggagaling dito sa Harit. And to be fair, Wolf, no, lamang naman talaga ang Harit sa karamihan ng early game fights. That's true. Nandun pa rin nga yung pagkuha ng gold grab na sa mga priority ng mga gold laners natin ngayon. And if you're playing it correctly, pwede mo siyang ilagay dun sa first and second turtle fight. Pero depende na nga lang yan din yan sa gagawin dito ng Omega. Sa ngayon, ang masasabi ko talaga ang pinaka-importante sa Omega is itong paggamit nila kay Ryzen. Mas maganda ang late game ng isang Hayabusa, pero kailangan na early game pa lang may impact na dito si Ryzen. And yun yung scary, no? When you're playing the Hayabusa, alam mo na, sabihin na natin maganda man yung mid to the late game mo, pero teka lang, Super Yoshi ay makakatakas naman. Going back, as you said, kailangan nga may magawa dito si Ryzen ng maaga para magkaroon ng kwenta by late. It's earlier the better here for Smart Omega. At kung early yung usapan, it's all about the objective here para naman sa TNC to try and limit kung ano yung mga pwedeng gawin ni Super Yoshi. Grabe yung layer at yung flicker and dito ni Lassie just to go and take that first blood. And TNC mukhang free turtle na rin ito para sa kanila habang sa may bandang taas. Streamer onto James. Grabe yung kalamangan din ng glue, especially here on the early phases. Yan na nga, pinakaunang pagong para sa side ng TNC Pro Team. Parang hirap talagang lumaban sa Fredrin, no? When it comes to the early turtles. Especially kung mas nauna din itong si Chaknong na gumawa ng isang play. That kill doon kay Super Yoshi, nagbigay ng enough EXP para sa TNC na talagang matampakan nila yung levels ng Omega. In fact, itong si James, na sinabi natin dapat nag-clear agad ng lane niya and nag-switch ulit just like in game number 1. And TNC parang na-download ata yung ganong gameplay ng Omega na mas mabagal in the first turtle at tinake advantage nila ngayon in game number 3. And similar pa rin naman yung trend, no? Lamang pa rin ang TNC Pro Team in the early parts of the game. And it's up to Omega na makahanap ng isang winning team fight. And pakiramdam ko yung naantay nila, no? Haji going online on this Pharsa. Isang magandang set mula kay Super Yoshi. And saktong-sakto, puro flicker ang hawak ng TNC Pro Team. Walang naka-purify sa Phoenix Army. Kasi kakabanggit lang nito kanina sa The Hole natin, yung Keys to Victory by Wolf, na kailangan kasi ma-win yung contested objectives, yung neutral objectives here for TNC. And the way to win it is of course try to limit yung mga makakalapit. Pero kung lalapit lang din naman, kailangan kasi lumapit technically ni Super Yoshi. Dito tamis yung destruction pero tatamaan talaga dito ng gusto ay doon sa pinakagilid. Nandiyan na naman yung mga pana as well as yung salubong nila Lancy. Ryzen with a shadow kill. Enough na ba yung damage? Yes, indeed. There's going to be the chase. Ayaw pa kawalan dito si Dreamar. Andiyan naman yung mga follow-up and as well as Infernal Pursuit here for James. And what a way for Omega to adapt in this game na alam natin na mas nakakalamang yung TNC. Inintay muna nilang mag-initiate yung TNC at kapag hindi enough yung damage ng TNC at may naman nabuhay sa kanila like yung nagawa dito ni James, for that second fight, punong-puno pa ng resources na itong si Ryzen while yung TNC wala na silang mga spells, wala na silang mga skills to fight for that at nakalinis na nga dito si Ryzen. But shout out to James, parang nung game number 1, bumawi ulit post-turtle fight. At ang nakakatuwa dito, no, ay muntikan pang maging iba ang istorya para sa TNC Pro Team. If kumonekta yung SOD na binato ni Benny Cutie doon, they would have enough damage na makalamang sa laban na yun. Pero TNC Pro Team, sila ang hawak ng pagong na ito. Unang pagong ay napunta sa kanila. Pero Omega, mas maganda ang pwesto ngayon. Okay, maganda rin yung pwesto ni James sa pinaka-abante. Napu-force na medyo matras dito ang TNC. Zyda still has enough time para humabol. Kapag sa pinakagilid na mahuhuli nila si Lancy. Wala mga ligaw na araw na tatama dito para sa Smart Omega. Pero ang tatama naman dito ay yung mga shadow kills magagaling kay Ryzen. Magsisecure pa on the way yung Turtle. 3 bars also down. Netsky with a double kill. Conceal play. Pero disengage muna para dito sa Smart Omega. How about that fight mula sa Omega?
Yung hero turn na ginawa nila, sinasabi natin may mga Lord Dance pero mala Turtle Dance yung decision dito. Mula sa Omega, sila yung nauna sa Turtle. Pero nung nagpakita yung TNC na magkakaiwalay, hindi na nagdalawang isip Yoshi. Jumping onto Lancy, immediate takedown dun sa mid laner. Sabay kuha pa ng kills afterwards kasi na-free na nga doon si James going onto Zyda. Look at this. Magandang decision making. Yung Omega, very instantaneous yung pag-turn nila din kay Zyda. And after si Ryzen na gino doon ni Chakno, masyadong malayo yung follow-up. So all you had to do was top up the ultimate. Safe na ngayon. At inunti-unti nila yung TNC. And that replay is brought to us by Infinix. In 60 seconds pa naman bago lumabas ang ating huling bagong ng larong ito. At lumalaki pa ang kalamangan ng Barangay Omega. 4,000 na ang kanilang kalamangan. And looking at the items right now natin din ng Infinix, ay mukhang nakikita na natin yung slight na kalamangan, yung 4,000 na yun sa patapos na item dito ni Netsky. And the moment that you get that 2 core items para sa Harit, yun talaga yung masasabi natin na hindi mo na pwedeng pabayaan na makatatlong dash ang Harit na yan. The awkward spot here para sa TNC, para sa kanilang late game na Hayabusa is usually paired up yan ng isang magandang wave clearing mid laner. Like your Farsa, yung mga Eve, sometimes yung Zushin, pwede doon, Kimi. All you have to do is to make sure na hindi nag-go etong si Benny QT. But this time, different siya na case para sa TNC. Kailangan nilang problemahin ngayon yung tong tempo ng Omega na talagang binabakura ni Super Yoshi yung Harit. And it's all up to Lancy. Tatanungin ako, nung kailangan talaga kumabit yung pana na yan on crucial targets, especially during the objective fights. At speaking of objective fights, ay magsisimula na nga ang huling laban para sa huling bagong. At mukhang binabakura na nga ng Omega ang last objective na ito. Yeah, the arrow is important pero what comes after the arrow is also important para sa TNC. Kasi yung layer ngayon na hindi nangyayari dahil nga hindi agad sila makapwesto dito para sa Turtle na makukuha by the way ng Smart Omega. At mukhang sinusubukan na ng TNC Pro Team simulan yung Operation Split Push para dito kay Benny QT. Ano po bang ibang choice na meron dito ang Phoenix Army? Yeah, they have the combos naman. Pwede sila mag-combo type dito para sa TNC. Kasi nung second Turtle team fight na sinasabi natin nakalamay yung Mega, hindi man lang sila nakabato ng combo eh. But nung first Turtle fight, nakatalon si Chakno, sabay may pana na follow up. So ibig sabihin, meron dito mga hero combos ang TNC na pwede nilang i-take advantage. Kaso pag nahiwa-hiwalay sila, eh doon sila magkakaroon ng problema. Hindi pwede sila yung nai-split. Yung mapa dapat yung kanilang advantage. Pero sa ngayon, advantage for Smart Omega is their hold dito sa mapa. Oh, Netsky already getting another turret doon sa may bandang itaas. At mukhang may reply naman ang TNC Pro Team getting their first turret of this game doon sa baba. And yes, 8 minutes in, mukhang doon pa lang nila makukuha kanilang first objective matapos ang turtle na nakuha nila in the early game. At lumulobo na nga ang gold lead para sa bagong barangay. 5,000 ang kanilang kalamangan at mukhang nakapag-snowball dito si Ryzen. This is one of the reasons kung bakit ang mga teams na gumagamit ng Selena ay hindi ganun kagaling when it comes to coming back from the early game na kapag nalugi sila. It's mainly because of the wave clear. Kung papansinin natin dito ang Omega, napaka-aktibo nila sa mapa. At etong Hayabusa ay hindi siya napipilitan na kailangan siya yung kumuha ng mga clear. In fact, nakapag-focus siya dun sa kanyang anti-split push sa Moskov and also dun sa pagkuha ng jungle creeps niya. So nakita natin ngayon na ito si Ryzen is 2-0-3 at lamang na ng 3 devils kay Zyda dahil sa sobrang bilis ng pag-manage siya ng jungle creeps. Yeah, kailangan nila ng motion dito, parang law of inertia here for Lancy kasi so far, hindi nga nasi-swing into their favor yung early game. So, nakikita natin na tinatry naman yung ina-attempt nila na somehow makakuha pa rin ng kills. But with what Smart Omega did na nasakop yung buong jungle, is ito talaga yung pinaka nagiging downfall for TNC. And Lancy right now, naghahanap pa rin naman ng paraan na matumama ang kanyang pana sa mga crucial na targets. But as you said, kailangan din makaisip ng TNC Pro Team kung ano nga ba ang gagawin pagkatapos. Kalahati na nga buhay ang Lord. Mukhang ibuji na ito nila Netsky. Pero si Chakno maganda yung pwesto. It's always what's next. Pero ngayon, ang ganda ng next move din ni Super Yoshi just to try and predict kung may magtatago doon. That's a clear objective take here para sa Smart Omega. Oh no. Problema ng mga utility junglers is kapag nalugi sila in the early game, ang hirap talaga nakahanap ng pwesto dun sa mga objectives. Importante again, which is the first Lord fight. In fact, hindi man lang nakapwesto doon Mega. Yung TNC, I mean. And it's always difficult para sa isang Selena na nazo-zone out kasi parang hirap maghanap ng angulo para makatama ka.
And sa totoo lang, may angulo na si Chakno doon. Chakno was already at the back line. And kung magre-risk sila ng team fight, siguro may lalabas doon. But it is a 6K gold lead. Ayaw mong mag-team fight ng straight up 5v5 kapag ganyan kalaki gold lead. Kaya naman susubukan na lang ng TNC Pro Team na dumepensa muna. May Holy Shield pa naman na nanggagaling dito sa may bandang mid lane at medyo makunat si Trimar. Kailangan lamang nilang ma-clear yung Lord doon sa may bandang itaas. Pero dito na magiging mahirap. Kulang sila sa wave clear at alam ng Omega yun. Kailangan ng magandang suntok dito for TNC Pro Team. Kahit suntok sa buwan man niya. Kaso ngayon, ang nasusuntok ng usay si Zaida. Trimar sa pinakalikod. Nandiyan naman ang kanyang pagkapit. On to Haji. Pero hindi yata magiging sapat kasi sa pinakaharap. Aray At ko. doon, nagagarote na si Jay through the dark way. Trimar is the one to give back and in further pursuit. Nag-miss out pa yung SOD. At doon may spear sa pisa. Kaso nga lang hindi magiging sapat. A Smart Omega secures the game. Opening series para sa Smart Omega. Welcome